Madeline, anak, hindi ka na muna matutuloy sa pasukan, ha? Alam mo naman, wala nang trabaho ang papa mo. Hindi ko rin naman kayang gastusin sa kolehiyo. Ayos lang ba sa'yo na huminto ka muna sa pag-aaral mo, anak? Malungkot ang mukha ng ginang na si Susan habang sinasabi iyon sa anak. Nakita ni Madeline ang kamay ng kanyang ina na kulubot na at may mga sugat. Dulot iyon ng araw-araw na paglalaba at pagbababad sa tubig. Nakaramdam ng awa ang dalaga. Mula kasi na maging tambay ang kanyang ama, si Aling Susan na ang nagpakasubsob sa trabaho. Ayos lang naman sa akin, ma. Marami pa naman pagkakataon para sa kolehiyo. Bata pa naman ako. Hindi bali, anak. Kapag nakaipon, pwede ka namang pumasok sa kolehiyo. Sa ngayon, tiis-tiis muna tayo, ha? Ma, kung magtrabaho na lang din kaya muna ako para kahit papano makatulong ako sa mga bayarin. Tumigil ang kanyang ina sa paghahalo sa nilulutong sinabawang kangkong. Kaya mo na bang magtrabaho, anak? Baka naman magkasakit ka lang. Ma, 17 na ho ako. Kailangan ko mamulat sa buhay. Kung hindi naman po ako mag-aaral, dapat na may gawin ako para sa pamilya natin. Hindi naman po pwede na kayo lang ang maghanap buhay. Nakita ni Madeline na nagbandya ng luha sa gilid ng mata ng kanyang ina. Alam ng dalaga na matagal nang naghirap ang ginang, kaya naman naiintindihan niya kung sakali mang humagulhol iyon ng iyak. Pasensya ka na, anak, ha. Nauobliga ka patuloy na magtrabaho. Ito naman kasing tatay mo ang tamad-tamad. Hanggat nakikita niyang may trabaho ako, abay wala siyang gagawin dito. Ma, hayaan niyo na po si Papa. Wala naman tayong mapapala kung iintindihin natin siya palagi. Ang isipin na lang po natin, tayong dalawa, tayo na lang po magsumikap para po makaluwag-luwag tayo. Sa Maynila tayo tumira. Bahala na po siya rito. Anak, papa mo pa rin siya. Hindi natin siya pwedeng iwan dito. Hindi ho tayo aangat kung may isang hihila pababa. Masakit man pong isipin pero ganyan po ang umiikot na realidad. Bumuntong hininga na lamang si Aling Susan. Batid nitong tama naman ang punto ng anak. Sadyang hindi lang nito maisip ang buhay na walang asawa. Maiba nga tayo. Pwede bang pumunta ka ngayon sa bahay nila Maring Iring? Ay makihiram ka muna ng pantahi. Nasira kasi yung bestida ko na isa. Abay magtatahi ako mamaya. Pagbalik mo, tapos na itong niluluto ko. Sige po, ma. Mag-iingat ka, ha? Huwag ka nalang dadaan sa Purok 2. Umikot ka na lang sa 4. Tumango lamang ang babae at nagbadaling umalis sa kanilang bahay. 9:00 ng gabi noon. Kung tutuusin, masyado na silang huli sa oras ng pagkain. Pero sanay si Madeline doon, kaya kahit paano, nagagawa niyang tiisin. Mga ilang sandali lang, nadaanan niya na ang Purok 2. Hindi naman siya pumasok sa nasabi ng purok. Alam niyang nagkukumpulan na naman doon ang mga manyakis. Kahit kasi mahirap lang ang buhay ni Madeline, hindi rin naman maitatanggi na maganda siya at sexy. Takaw tingin siya sa mga kalalakihan sa kanilang baryo. Maging ang mga uugod-ugod ay napatingin sa kanya. Kadalasang nababastos pa nga ang dalaga sa Purok 2, kaya naman yun ang laging iniiwasan niyang daanan. Bakit kasi sa Purok 4 pa nakatira si Aling Iring? Ay, hayaan mo na nga. Sa kanyang paglalakad ay bigla niyang nakasalubong ang lalaking si Gabriel. Ang lalaking matagal na ring nagkakagusto sa kanya, ngunit kahit kailan, hindi iyon natipuhan ng babae. Dahil sa pagiging mayabang nito. Oh, Madeline! Gabing-gabi na! Bakit nasa labas ka pa? Dapat yung mga ganyang babae nasa bahay na. Baka mamaya may mang ano pa sa'yo dyan. Gusto mo samahan kita para may kasama ka namang gwapo.
Yan ka na naman sa kayabangan mo. Isumbong kaya kita kay Papa. Wala namang magagawa ang papa mo. Iuntog ko pa sa muscle ko yun eh. Diyan ka na nga. Nagmamadali ako eh. Teka lang! Bakit ka ba pakipot? May makikita ka pa bang kasing gwapo ko sa baryo natin? Wala na! Ako lang! Oo na. Ang lakas ng hangin eh. Akala mo naman talaga kung sino. Maglalakad pa sana si Madeline nang may sabihin pa ang lalaki na siyang nakapagpahinto sa kanya. Nakakalimutan mo na ba na sa Purok 4 ang may aswang nung nakarang buwan? Natigil ang dalaga at nagsalubong ang kilay nang nilingon ang lalaki. Tinatakot mo ba ako? Tumawa ang binata at lumapit uli sa kanya. Hindi naman. Sinasabi ko lang sa'yo na hindi safe sa Purok 4. Taga doon ako eh. Alam ko kung anong nangyayari doon. Ano bang nangyayari doon? Uy! Interesado siya. Takot ka no? Bahala ka nga. May napatay na aswang. Muling napatigil ang dalaga at nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Sa pagkakataong iyon, nakita niyang wala sa itsura ni Gabriel ang pagbibiro. Seryoso ang mukha nito. May napatay na aswang. Malapit sa hanging bridge papuntang kagubatan. Kani-kanina lang. Yung lasinggero kasi sa tindahan, may nakita silang lumilipad sa ere. Akala nila nung una agila. Pero napansin nila nakatawan ay tao. Sinundan nila kung saan pumunta. At ayun, napatay nila ang aswang. Alam mo, tuwang-tuwa yung mga nakapatay. Kasi yung aswang daw, ang daming suot na alahas. Hindi nakapagsalita si Madeline. Matatakotin kasi siya pagdating sa mga aswang. Noong bata pa kasi siya, nakakita siya ng aswang sa bubong ng kapitbahay. Kaya naman, alam din niya sa kanyang sarili na totoo ang nilalang na yun. Ewan ko lang kung may halaga yung mga alahas noon ah. Pero pinagkukuha ng mga nakapatay eh. Kasi di ba, may paniniwala yung matatanda dito na ang mga alahas doon ng aswang may dalang swerte sa sino mang tao na makakukuha noon. Hindi na makayang pakinggan ni Madeline ang mga sasabihin ng lalaki. Kaya naman, nauna na siyang naglakad pero sinundan siya ng lalaki. Ay na ba? Bakit ka ba nakasunod? Taga Purok 4 ako. Uuwi ako sa amin. Di sasabayan na kita. Baka mamaya yun eh. Sige, ulitin mo pa. Hindi na nga. Sasabay na lang ako. 2 metro lang ang distansya ni Madeline kay Gabriel habang sila ay naglalakad. Marami namang poste ng ilaw sa kanilang dinaraanan. Kaya kahit paano, nababawasan ang kaba ni Madeline. Pagdating nila sa Purok 4, ay kaagad na tinungo ng dalaga ang bahay ni Aling Iring. Sumakto namang naabutan niya ang ginang na nagliligpit ng mga gamit sa bakuran. Dali-dali itong lumapit sa kanya na may pagkabahala ang mukha. Naku, bakit ka naman nagpunta ng ganitong oras? Alam mo ba kung anong meron ngayon dito sa purok namin? Naghihinala ang mga tao na may mga aswang na nakatira dito. Alam mo kasi, may napatay kasing. Biglang nakisingit si Gabriel. Nakwento ko na po sa kanya yung tungkol sa napatay na aswang. At sino ka naman? Taga rito rin po ako. Wala akong pakialam. Bakit ka ba nakikisabat? Wala kang modo. Ang bastos mo, no? Natahimik na lamang si Gabriel sa gilid at sa ibang direksyon na lamang tumingin. Nagsasagawa na ng investigasyon ng barangay. Lahat ng kahina-hinalang muka, uhulihin nila. Lahat din ng hindi taga rito, pagbibintangan na aswang. Kaya iniisip nila, abay hindi lang isang aswang dito sa 4. Marami pa. Kung sa bagay po, no? Itong 4 po ang pinakamalaki sa lahat. Kaya po hindi malabong may nagtatago pong ibang aswang. Ay, sandali nga.
Ano bang kailangan mo't naparito ka sa ganitong oras? Si Mama po kasi, manghihiram daw po ng pantahi. Nasira na naman po kasi yung bestida niya. Pantahibay ka mo. Ay sige, sandali lang ha. Umalis ang matanda at pumasok sa kanilang bahay. Pagbalik nito ay dala na nito ang lalagyan ng mga sinulid at karayom. Kaya naman, kasama na rin ng ginang ang lalaki nitong anak na si Joaquin. O eto na ang pantahi. Kahit sa sunod na buwan nyo na yan isauli. Pag natapos ng investigasyon dito, delikado nga rito sa amin. Ay siya nga pala Iha. Eto si Joaquin ha. Ihahatid ka niya hanggang sa inyo. Pa'y kababae mong tao. Delikado kung mag-isa ka lang na maglakad pa uwi. Naku, hindi na po tita. Kaya ko naman pong maglakad na mag-isa. Ihahatid na kita. Mas maganda nang sigurado tayo kaysa sa hindi. Isa pa, wala naman akong ginagawa. Ilalaan ko lang sa'yo yung libre kong oras. Nakaramdam ng hiya si Madeline sa kanyang narinig habang tila nakukorniya naman si Gabriel sa gilid. Hinayaan na lamang ng dalaga ang binatang si Joaquin sa gusto nito. Nagpaalam na sila kay Aling Iring at nagsimula na ring maglakad. Teka, bakit ka pa sumusunod? Pre, ako nang bahala maghatid sa kanya. Pwede ka nang umuwi. Tumawa ng mahina si Gabriela na parabang nang aasar lang. Sa tingin mo ba nandito ako para ihatid siya? Iisa lang ang daan natin, no? Nakalimutan mo ba? Papunta rin kasi ako ng Purok Uno kanina. Hinatid ko lang itong si Madeline kaya nandito ako ngayon. Kanina pa ako dapat nandun eh. Sus, para-paraan. Hala, ano ba akala mo? Porke maganda ka, ikaw iniintindi ko. Ayos ka lang ba? May iba akong lakad sa Purok Uno. E di sumabay na lang kayo sa akin. Ikaw ang sumabay sa amin. Kayo ang sumabay sa akin. Ang kukulit nyo. Pareho lang naman yung sinasabi nyo eh. Kapag ako nainis, maglalakad ako mag-isa. Kaya mo bang labanan ng aswang, Madeline? Hindi, di ba? Kaya kailangan mo ng kasabay na katulad ko, na kayang… Tama na, Madeline. Muna na tayo. Napamura na lamang sa isipan ang lalaking si Gabriel. Pero wala naman siyang nagawa, kundi ang sumunod na lamang din sa dalawa. Makalipas ang ilang minuto, ay narating na rin nila ang bahay ng dalaga. Maraming salamat, Joaquin. Pakisabi kay tita, salamat din. Maraming salamat din. Wow! Kailan kaya ako makakarinig ng salamat mula sa'yo? Kapag matino ka ng tao, Sus! Gusto ng matino, pero siya hindi matino. may sinasabi ka? Ah, wala. Ang sabi ko, pumasok ka na sa bahay niyo at ako nang balang magatid dito kay Joaquin. Baka sakaling itong si Joaquin ay marunong magpasalamat. Sa pilitang hinila ni Gabriel ang lalaking si Joaquin, kampante naman si Madeline na hindi mag-away ang dalawa kahit pa magkaklase iyon sa school. Dating matalik na magkaibigan pero nasira iyon dahil sa isang pangyayari. Bumuntong hininga na lamang ang dalaga. Ay, nandiyan ka na pala anak. O heto, nakahanda na ang pagkain natin. Maraming salamat ha. O yan, damihan mo ang kain mo. Alam kong napagod ka sa paglalakad. Umupo na ang dalaga sa harapan ng lamesa. Bago kumain ay binuksan ni Madeline ang usapin tungkol sa nangyari sa Purok 4. Ma, alam niyo po ba yung nangyari sa Purok 4 kanina? Nangyari sa Purok 4? Ano ba yun? Hindi pa ako nagagawi ron eh. Ma, ang sabi ni Aling Iring, may nahuli raw at saka napatay daw na aswang doon. Tapos yung aswang, maraming alahas. Kinuha daw ng mga nakapatay yung alahas. Kasi di ba po, pampaswerte yun? Naku, may nahuli na naman palang aswang. Diyos ko, na naman? Oo anak, yung huli bago yun. Yung nagliligawan pa lang kami ng papa mo. Ang papa mo nga mahilig sa mga aswang-aswang na kwento. Talaga po? Oo, abay interesado ang papa mo noon sa mga aswang.
Kasama niya noon si paring Amboy. Lagi silang naghahanap ng aswang. Alam mo kasi, yung mga aswang dati, may mga alahas sa katawan. Noon pa naniniwala ng karamihan, kapag nakuha mo ang kahit isa sa alahas nila, abay siswertihin ka sa buhay. Di kahit kailan po, walang nakuha si Papa? Matawa-tawa pang sinagot iyon ng ginang. Ay nako malamang, kita mo naman kung anong buhay natin ngayon. Pero hindi ba masama na kunin ang alahas ng aswang? Ang ibig kong sabihin ma, wala bang mangyayari na kapalit? Baka magalit yung ibang aswang. Wala naman siguro. Si paring Ambunga yumama na lang. Hindi naman siya inaano ng aswang. Diba, matagal nang nasa Japan. Naku, dahil sa aswang. Ang sarap ng buhay ng taong yon. Kumain na nga lang tayo. Huwag na nating hintayin ang papa mo dahil baka umagahin na naman yun ang uwi. Nagkibit-balikat na lamang ang dalaga. Tahimik silang kumakain nang may tumatakbo sa isipan niya tungkol sa mga alahas. Sa isip-isip ng dalaga, kung magkakaroon sila ng ganun, tiyak na makakaahon sila sa kahirapan. Natawa na lamang si Madeline sa inisip niyang iyon. Batid niya kasing malabong mangyari iyon. Pagkatapos kumain na mag-ina, naghanda na sila sa pagtulog. Ang kanilang sala ay kanila rin namang tulugan. Dakong 3:00 na ng madaling araw, nagising sila sa malakas na katok na kanilang naririnig. Nang buksan ni Aling Susan ang pinto, bumungad ang kanyang asawang amoy alak. Pero mukhang hindi naman lasing, tuwang-tuwang pumasok ng bahay si Mang Erneng. Nak, Susan! Sinasabi ko na sa'yo, yayaman tayo! Ano bang sinasabi mo dyan? Alanganing oras grabe ang katok mo. Yayaman tayo, tingnan mo! Tingnan mo! Inilabas ni Mang Erneng ang isang kulay gintong kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Susan. Naku, nagnakaw ka ba ha? Siraulo ka talaga, Susan. Ano akala mo sa akin magnanakaw, masamang tao? Alahas ito ng aswang. Nagtakip ng bibig si Aling Susan. Nabigla si Madeline noong mga oras na yun. Ibig sabihin pa, kasama kayo sa mga nakapatay ng aswang sa Puro 4? Ang galing mong bata ka. Bakit mo alam? Susan, ito na yung matagal nating hinihintay. Paano naman darating ang swerte? Kung labandera lang ako tapos ikaw naman, walang ginagawa. Punta ko! Inutel! Malamang bigyan mo ko ng pera pantaya sa sabong. Doon tayo suswertehin. Dali na! Akin ang pera at mamaya pupunta ako sa bayan para kumita tayo. Dali na! 200 na lang ang pera natin dito. Pang-ulam natin sa 2 araw na ito. Naku, ayos lang yan. Lalago yan sa akin. Wala ka bang tiwala? May pampaswerte ako. Ganito ang ginawa ni Paring Amboy. Kaya alam ko din, dito tayo uunlad. Binigay ni Aling Susan ang natitira nilang pera. Madaling araw pa lang, umalis na si Mang Erneng. Walang kain, wala ring tulog. Masyadong nagtiwala si Mang Erneng sa paniniwalang may dalang swerte nga ang alahas ng aswang. Kinaumagahan, nagtiyaga sa nilagang saging ang mag-inang Susan at Madeline. Gustuin man nilang bumili ng kahit kapilang, wala naman silang magawa. Butas ang kanilang bulsa. Pagdungaw ni Madeline sa kanilang bintana, naruroon na sa labas si Joaquin. Nagtataka naman ang dalaga kung bakit naruroon ang lalaki. Nagpaalam siya sa ina para harapin iyon. Bakit ka nandito? Ayos ka lang ba? Gusto ko sanang magpasama sa iyo sa dulo, sa uno. Hindi ko kasi kabisado dito eh. Sige. Wala naman akong ginagawa. Maaga pa lang ay marami ng tao sa labas. Habang naglalakad ang dalawa, naririnig nilang pinag-uusapan ang tungkol sa mga taong
nakakuha sa alahas ng aswang. Nabalitaan ko, isa pala si Mang Ernie sa nakakuha ng alahas. Madeline, huwag mo kong kalilimutan kapag mayaman kayo ha. Pinalo ng dalaga ng mahina ang braso ng lalaki. Baliw ka. Pero, totoo ba yun? Na may swerteng dala ang alahas ng aswang? Oo. Oo, totoo yun. Naalala mo ba yung si Mang Amboy? Kasama dun ang pinsan ng mama ko. Yumaman dahil sa alahas ng aswang. Pagkatapos yumaman, naging matapobre. Umalis rin yun dito eh. Sa Maynila na sila nakatira ngayon. Pero siya mismo nagsabi sa pamilya namin na yung alahas daw ng aswang ang paraan para umulad kami sa buhay. Kung ganon, Oo, Madeline, may malaking tsansa na uunlad na kayo. Kailangan lang ng tatay mo na malaman kung saan siya swerte. kinakabahan lang kasi ako Kinakabahan? Saan? sa pwedeng mangyari sa mga nakakuha ng alahas ng aswang. Paano kung balikan sila ng ibang aswang dahil sa ginawa nila? Palagay ko hindi naman. Takot ang mga aswang sa tao eh. Tsaka dapat noon pa. Kita mo naman si Mang Amboy. Buhay pa rin hanggang ngayon. Sa Japan na nga lang sila nakatira. Masama pa rin ang kutob ko. Ewan ko ba? Huwag ka na kasi mag-isip ng kung ano-ano. Nasa utak lang naman ng tao ang takot. Oh, yun na palang bibilihan ko. Lumapit ang dalawa patungo sa tindahan ng tulya. Hindi nila inaasahan na naruroon din pala si Gabriel. Kaya naman, agad na nagbago ang ihip ng hangin para kay Madeline. Malayo pa lang, kitang-kita niya na ang ngiti ni Gabriela. Ay, kainis. Bakit nandito pa yan? Huwag mo nalang pansinin. Bumili sila na parang hindi nakikita si Gabriel sa gilid. Hindi naman sila ginambala ng lalaki. Doong oras na yon ay parang may isang himala na nangyari. Pagtingin ni Madeline sa binatang si Gabriel, tila may lungkot sa mukha nito. Lungkot na hindi alam ng dalaga kung ano ang dahilan. Alam mo ba kung bakit parang malungkot si Gabriel? Concern ka ba? Hindi naman. Ibig kong sabihin, nakakapanibago. 10 taon kasi ng pagkamatay ng lola niya ngayon. Yung naikwento ko sa iyo dati, yung namatay kasi na parang kinulam daw o ano, basta ganun. Ah, kaya pala. Napatingin na lamang si Madeline kay Gabriel na abala namang namimili ng tulya. Hindi niya na lamang inintindi yun at naglakad na rin paalis. Ilang oras pa ang nakalilipas. Naging abala ang dalaga dahil sa dami ng labahang ibinagsak kay Aling Susan. Tinutulungan kasi ni Madeline ang ina para mas madali silang matapos. Habang nagsasampay, biglang dumating ang manong na si Erning. Pagpasok pa lang nito sa kanilang bakuran ay malapad na ang ngiti nito. Oy, anong meron at malapad yata ang ngiti mo, Erning? Susan, Madeline, itapon nyo na ang mga labahan na yan. Dahil ngayon, hindi na kayo maglalabada. Ha? Ay, anong sinasabi mo dyan? Lasing ka na naman ba, Erning? Pumasok si Mang Erning sa bahay at sumunod naman ang dalawa. Inilapag ni Mang Erning ang isang bayong. Pagtingin na mag-ina sa laman nito, nagulat sila dahil puno iyon ng pera. Pa, ang daming pera nito ah. Saan ito galing? Oy, Erning, mahirap lang tayo ha, pero hindi tayo magnanakaw. Ay, dako, ang tatangan nyo talaga kahit kailan. Sa tingin nyo ba magnanakaw ako ng ganyang karami? Galing yan sa sabungan. Napanalunan ko yan at lahat ng swerteng nangyari sa akin dahil dito sa kwintas ko. Dinukot ni Mang Erning ang gintong kwintas at hinahalik-halikan pa ito. Ibig mong sabihin, totoo ang swerte na sinasabi nila. Oo nga. At hayan ang resulta. Marami tayong pera ngayon at araw-arawin ko ang pagpunta doon para lalo tayong yumaman. Tila nakahinga ng maluwag ang ginang na si Aling Susan sa dami ng pera na nasa bayong.
Matagal-tagal din siyang makakapagpahinga sa paglalabada at pagdiskarte sa labas ng bahay. Bukas, ibigay mo na ang mga nilabhan mo. Kahit hindi ka muna tatanggap ng labada. Madeline, bumili ka ng gusto mo sa bayan. Lahat ng makakapagpaganda sa'yo, bahala ka. Dahil may pera tayo. Itago niyo muna ang bayong. Kukuha lang ako ng pera para pampainom sa mga tropa ko. Dumakot si Mang Erning ng pera at lumabas na rin ng bahay. Tameme ang dalaga ng mga oras na yun. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Natuwa naman siya dahil sa wakas, makapagpapahinga na ang kanyang ina. Pero sa kabilang banda, tila may bumabagabag sa kanya. Hindi niya alam kung ano yun. Makalipas ang ilang araw, naging sunod-sunod nga ang swerteng dumating sa pamilya ni Madeline. Kada magpunta ni Mang Erning sa sabungan, umuuwi itong maraming pera. Kalat rin sa Baryo 1 ang alahas na meron si Mang Erning. Bukod sa ibang taga-baryo na may alahas din ng aswang, isa si Mang Erning sa tinitingala noong mga panahon na yun. Dahil sa pagiging galante ni Manong, madalas na bumaha ng alak sa kanilang lugar. Marami din sa kalugar nila ang naaambunan ng balato. Si Aling Susan at Madeline naman, mukha ring desenteng tingnan dahil nakabili na rin ng mga bagong kasuotan. Ang sunod nilang inasikaso ay ang pagpapagawa ng kanilang bahay. Habang naglalakad si Madeline pauwi ng kanilang bahay, aksidenteng natapilok ang dalaga. Galing kasi siya sa bayan para magpatuwid ng buhok. Sinubukan niyang suotin ang sapatos na mataas ang takong. Kainis, hindi talaga siguro para sa akin ang mga ganitong sapatos. Umupo ang babae sa gilid. Walang katao-tao ng hapon na yun. Ngunit may dumaang tricycle at may bumabang lalaki. Napatingala naman siya nang makita si Gabriel. Masakit? Hindi, ayos lang ako. Tumayo ka nga kung ayos ka lang. Nang subukan ng babae ang tumayo, muntikan pa siyang matumba. Mabuti na lamang nasalo siya ni Gabriela. Bakit ka kasi naglalakad? May pera ka namang pamasahe. Di ba marami na kayong pera? Pakialam mo ba? Gusto kong maglakad eh. Gusto kong sanayin ang sarili ko nang naglalakad ng mataas ang takong. Kung sa bagay, malapit na pala ang pasukan. Ganyan pala yung mga isinusuot yung mga babae. Umupo si Gabriel at sumenyas na ipapasan ang dalaga. Ano yan? Oh, pumasan ka na sa akin. Hindi na. Sasakay na lang ako. Walang hihintong tricycle sa'yo rito dahil sa terminal pa lang puno na. Wala rin si Joaquin. Kahit magkaroon ng himala, hindi yun darating ngayon. Ako lang ang nandito para tumulong sa'yo. May sakit ka ba? Para kang mabait ngayon ah. Mabait naman ako. Ikaw lang naman itong ibang tingin sa akin. Oh, ayaw mo ba? Alis na ako. Bahala ka ritong maabutan ng aswang. Gagabi na rin naman eh. Hoy, sandali! Bilis! Nangangalay na ako. Wala nang nagawa ang dalaga. Pumasa na lamang siya sa likod ng binata. Masakit na kasi ang mga paa niya. Kung ilalakad niya pa iyon, baka lalo lamang itong mamaga. Maraming salamat. Namatay ang lola ko dahil sa mga aswang. Nagulat si Madeline nang biglang sabihin ni Gabriel na natili lamang siyang tahimik sa likuran ng binata, pero bigla siyang kinabahan. Isa rin ang lola ko sa mga nakakuha ng alahas dahil sa bangkay ng aswang na inanod sa ilog. Dahil sa alahas na yun, kaya kami yumaman. Pero binalikan siya ng mga aswang. Pinatay siya ng mga aswang. Naintriga si Madeline kaya hindi siya nakatiis. Tinanong niya na ang binata. Pinatay siya ng mga aswang? Ang sabi sa akin ni Joaquin, kinulam daw ang lola mo. Ngumisi ang binata. Walang alam si Joaquin. Kung ano yung sinabi niya, yun ang pinakalat ng mga tao noon.
Ayaw kasi nilang maniwala na totoong gumaganti ang mga aswang. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? Isa rin pala ang lola mo sa nakakuha ng alahas. Nabiktima siya ng aswang? Kasi ngayon mo lang naman kailangang malaman. Madeline, huwag kayong pakakampante. Kung ako sa inyo, umalis na kayo sa Barrio Uno. Mas maganda kung lumuwas kayo ng Maynila gaya ng ginawa ng iba. Mukha lang takot ang mga aswang, pero malulupit sila. Teka, paano naman ako maniniwala sa sinasabi mo? Hindi mo pa nga sinasabi sa akin kung totoo bang hindi kinulam ang lola mo. Inatake ng mga aswang si Lola noong madaling araw na pauwi siya. May mga sugat siya sa katawan. Akala namin hindi grabe kasi mababaw lang. Pero ilang araw lang, nabubulok yung mga sugat niya hanggang sa kumalat na sa buong katawan. Kinabahan si Madeline. Ramdam na ramdam niya ang pagiging seryoso ni Gabriel noong mga sandaling iyon. Lalo na nang marinig niya na umiiyak na ang binata. Nang makarating na sila sa tapat ng bahay nila Madeline, ibinabanan ni Gabriel ang dalaga. Magpakulo ka ng mainit na tubig at punasan mo ng maligamgam. Talian mo ng benda at ipahinga mo muna. Kung kaya mo, ipahilot mo na lang. Maraming salamat, Gabriel. Madeline, huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa'yo. Nag-aalala ako para sa inyo. Tatandaan ko yun. Maraming salamat uli. Pasensya na rin kung lagi kitang sinusungitan ha. Sana ganyan ka nilang kaseryoso. Mas bagay sa'yo. Ganito lang kasi ako kapag malungkot. Miss ko na kasi si Lola eh. Ngumiti na lamang ang lalaki. Naglakad na iyon palayo. Hubinga lamang ng malalim si Madeline. Hindi talaga siya sanay na matinong kausap si Gabriel. Iika-ikang naglakad ang dalaga nang pumasok siya sa kanilang inuupahang bahay. Yung totoong bahay kasi nila ay ginagawa pa lamang. Nasa Purok Uno pa rin naman sila, kaya lang kaunting lakad din papunta doon. Nako, anong nangyari dyan sa paa mo? Tatapilo ka ba? Halika nga rito at hihilutin ko yan. May naipit lang na ugat dyan. Halos mapao si Madeline sa kasisigaw dahil sa ginawa ng kanyang ina. Pawis na pawis siyang tiniis ang sakit habang hinihilot ang kanyang paa. Pero lumipas ang ilang oras, nailakad niya na rin iyon. Nahiga na lamang si Madeline sa sala. Malaki ang bahay na inuupahan nila. May sarili na nga silang kwarto. Ang maganda pa noon, gawa sa semento ang bahay. Pero hindi pa finishing ang mga pader. Ma, nasan po ba si Papa? Baka malate na naman yun ang uwi. Ay pabayaan mo siya. Ganyan naman ang Papa mo kapag maraming pera. Nag-aalala ako kay Papa, Ma. Anak, hindi mo kailangang mag-alala. Kasama naman niyang iba nating kaanak. Abay nagiinom lang sa kung saan-saan yon. Malaki na naman kasi ang naiuwi niya kanina. Ma, hindi naman yun ang inaalala ko. Nababahala ako. Paano kung biglang may mga aswang na pala na lumitaw, tapos kunin ang mga kinuha nila sa pinatay nila, tapos kumanti ang mga yun? Nawala ang ngiti sa muka ng ginang na si Susan. Tinabihan nito ang anak sa higaan, hinawakan ang kamay ng dalaga. Hindi yun mangyayari, anak. Wala namang napapabalitang gumanti ng mga aswang. Biyaya ng Panginoon ito, kailangan nating magpasalamat at hindi natin ito pwedeng tanggihan. Ma, namatay ang lola ni Gabriel dahil sa mga aswang. Isa rin ang lola niya sa nakakuha ng alahas ng aswang. Inatake ang lola niya ng mga aswang at hindi ito kinulam. Tila may bumarang bato sa lalamunan ng ginang, kaya hindi agad ito nakapagsalita. Bumaka sa mukha ni Aling Susan ang pagkabahala. Ma, isa lang ang paraan na nakikita ko para makaiwas tayo sa pwedeng mangyari. Sa Maynila na tayo tumira. Kung totoo nga ang nangyari sa lola ng kaibigan mo,
di kailangan na nating umalis. Pero papayag naman kaya ang papa mo? Nandito ang swerte ng papa mo. Sabi niya, hindi raw siya swerte sa ibang lugar. Kailangan natin siyang pilitin, Ma. Huwag na nating hintayin na may mapahamak pa bago tayo kumilos. Sandaling natahimik ang kanyang ina, maging iyon, hindi alam ang gagawin. Habang nag-uusap naman sila, narinig nilang may kumatok sa pintuan. Tumayo si Madeline para buksan iyon. Isang lalaking nasa edad 40 yata ang bumungad sa kanya. Ang suot ay parang pangpulubi, kaya akala ni Madeline ay manghihingi ito ng limos. Dudukot na sana ng pera si Madeline para magbigay ng pera. Nagsalita ang lalaki. Wala ho ba rito si Mang Erning? Lumapit na rin ang ginang na si Susan. Wala siya rito ngayon. Bakit mo siya kilala? Magkakilala ba kayo? Hindi ho. Naririnig ko kasi ang pangalan niya sa kahit saan ako magpunta. Sikat kasi siya dahil doon sa alahas ng aswang na may dalang swerte. Ngumiti ng malapad ang lalaki. Nakita na mag-ina ang malaking ngipin nito na naninilaw. Anong kailangan mo sa asawa ko? Ihingi ka ba ng balato? Ako na lang ang magbibigay. Baka kasi gabihin yon o baka hindi na naman makauwi. Hindi na ho. Hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko ay ang asawa ninyong si Mang Erning. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Dahan-dahang umatras ang lalaki habang nakatingin pa rin sa kanila. Gusto ko lang ho sanang sabihan siya na palaging mag-iingat kapag aalis. At sana hindi magtagpo ang landas naming dalawa. At gusto ko lang din hong sabihin sa inyo na iba ho kapag ang aswang na ang kumilos para bumawi. Nang tuluyan ng umalis ang lalaki, saka lamang kinilabutan ang mag-ina. Dali-daling isinara ng ginang ang kanilang pintuan. Namutla si Madeline ng mga oras na yun. Pareho sila nang naiisip ng kanyang ina na ang lalaking kanilang kausap ay hindi isang tao, kundi isang aswang. Sa takot na mag-ina, mabilis silang nagtungo sa barangay noong gabing yun. Isinumbong nila ang nangyari. Inilarawan nila kung ano ang itsura ng lalaki. Higit sa lahat, sinabi nila na aswang ang lalaking iyon. Kinabukasan, inumaga ng uwi si Mang Erning. Galit na pumasok ang manong sa bahay nila. Naabutan nitong nag-aalmusal si Aling Susan at si Madeline. Susan! Ano itong naririnig ko? Na may mga taong pumunta sa barangay kagabi. At sinabi mo pang may naghahanap sa akin na aswang? Anong kalokohan na naman yon? Padabog na ibinagsak ni Mang Erning ang daladala nitong bayong na may laman na namang pera. Susan! Erning, totoo naman. Aswang ang lalaki naghahanap sa'yo. Sinabi pa nga sa amin na iba raw ang aswang kapag kumilos. At anong katibayan mo sa aswang na yon, ha? Nagpalit ba ng anyo? Ano? Iyon ang sinabi niya. Sa galit ni Mang Erning, nasampal nito ng malakas ang ginang. Muling napaupo si Aling Susan sa lakas ng sampal. Nilapitan naman agad ni Madeline ang kanyang ina. Kahit sino rito, pwedeng sabihin na aswang sila para takutin ako. Tingnan mo ngayon ginawa mo. Dahil kalat na sa purok uno ang sinabi mo. Lahat ng yayain kong uminom, natatakot. Kasi nga, baka daw madamay sila sa ganti ng aswang. Pinaya mo ko sa mga tao. Pa, tama na. Bakit ba kasi hindi mo na lang aminin na may posibilidad na gumanti ang mga aswang? At saka, mismong ikaw na ang nagpapatunay na totoong aswang, di ba? Hindi mo dapat minamaliit ang mga aswang dahil hindi sila mga tao.
Hinila ni Mang Erning ang buhok ng dalaga at sapilitang hinarap. Isa ka pang babae ka! Wala kang ang ambag sa pamilyang ito! Binabali mo pa ang utak ng mama mo! Siguro kaya yan nagkakaganyan. Kasi kung ano-ano ang sinasabi mo. Pwede ba ha? Huwag na huwag kang makikialam. Tsaka ano sinasabi mong huwag silang mamaliitin ha? Kasi hindi sila tao. Tanga ka ba? Kaya nga dapat hindi tayo matakot. Kasi tayo ang tao at sila ang hindi. Mas mataas tayo sa mga nilalang na yan dahil salot ang mga yan! Kailan ba kayo maniniwala kapag may nangyari ng masama sa amin ni Mama? Lumapat ang palad ni Mang Erning sa makinis na mukha ng babae. Lumagapak ang dalaga sa sahig sa lakas ng pagkakasampal. Erning naman, maiintindihan ko kung ako lang ang sasaktan mo. Pero itong anak natin, wag mo namang idamay. Walang modo ang siraulo na yan eh. Tunay nga na mas nagiging demonyong isang tao kapag nagkakapera. Kayo na ang pinaka-perpektong halimbawa. Aba talagang napakawalang ihawa! Sige, subukan mo ulit saktan ang anak natin. Ako na ang makakalaban mo. Bakit? Ano bang kaya mong gawin, ha? Wala ka namang pera. Lahat ng meron kayo ngayon dahil sa akin. Kaya wag na wag kayong magmamalaki. Naiintindihan nyo? Sa inyo na ang lahat ng pera mo. Mas pipiliin pa namin kumain ng kamote araw-araw kesa kumain ng masarap. Pero nasa alanganin naman ang buhay. Sana hindi ka magsisi na hindi mo kami pinakinggan. Walang ano-ano'y sinabunutan ni Mang Erning ang dalawa. Itinulak na malakas palabas ng pinto. Sumubsob ba ang mag-ina dahil sa kawalan ng balanse? Wala akong pakialam sa inyo kung ganyan kayo. Hahanap na lamang ako ng bagong pamilya na hindi ako tinitingnan na masama. Humagulhol na lamang ng iyak ang ginang. Sa nangyaring iyon, doon lalong nabuo ang paggamuhin ni Madeline para sa kanyang ama. Nasabi na lamang niya sa kanyang sarili na sana gumanti ang mga aswang kay Mang Erning. Sa kalaliman ng gabi, hindi alam na mag-ina kung saan sila pupunta. Nahihiya naman silang makisiksik kay Aling Iring dahil marami na ang tao sa bahay nila. May dala naman silang pera, kaso nga lang wala naman silang matutulugan hanggang sa isang itim na sasakyan ang huminto sa kanila. Sakay na. Gabriel, Nakasakay ang binata sa sasakyan sa unang pagkakataon. Nakita ni Madeline kung gaano kadesente ang binata. Mayaman naman kasi talaga si Gabriel. Sadyang may pagkasiraulo lamang. Aling Susan, sakay na po kayo. Doon po muna kayo sa bahay. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mag-ina dahil sa takot na baka may aswang sa paligid. Agad rin silang sumakay. Dinala sila ng binata sa isang paupahang bahay, ngunit ng mga panahong yun, walang nakatira roon. Tanging si Gabriel lang ang tumutuloy doon. Maraming salamat, Manong. Pakisabi kina Mama at Papa, dinala ko si Aling Susan at Madeline dito. Tumangulang sa kanya ang driver nila at umalis na rin. Inasikaso sila ng binata. Kalaunan, nakatulog na si Aling Susan dahil sa pagod at sama rin ng loob. Ang naiwang gising ay si Madeline at Gabriel na nasa sala lamang habang kumakain ng mani. Bumalik ako kanina. May nakita kasi akong kahina-hinalang lalaki na aali-aligid sa bahay ninyo. Tapos, doon ko na narinig na galit si Mang Erning. Hindi na nagsalita pa ang dalaga, ngunit baka sa mukha nito ang labis na kalungkutan. Madeline, dito na muna kayo ha. Mas mainam na ito kasi baka madamay pa kayo sa gagantian ng aswang. Ako lang naman ang nandito. Isa pa, wala namang problema kina Mama at Papa na nandito kayo. maraming salamat, Gabriel. Nakakahiya. Hindi mo kailangang mahiya. Malaki rin naman ang utang na loob namin kay Aling Susan. Naalala ko noon, si Aling Susan lagi ang naglalaban ng mga damit namin.
Kahit na wala pa kaming pambayad, ayos lang sa kanya. Ngumiti ng mapait ang dalaga. Madeline, may sasabihin ako sa'yo. Pero sana huwag kang mabibigla. Ano yun? Nakaramdam ng kaba ang dalaga. Pakiramdam niya, ikababahala niya ang kanyang maririnig. Mula nang mamatay ang lola ko dahil sa mga aswang, yung mga kamag-anak namin ay nag-imbestiga. Kahapon lang. Nalaman nila kung saan kumukuta ang mga aswang na yon. At plano na nila sanang ubusin ang mga yun kahapon. Ang kaso nga lang, nakatunog ang mga aswang. Wala na sila roon. Hinala ng mga kamag-anak ko, nandito na sila sa mga purok. Nagpapanggap lang na tao. Isa lang ibig sabihin nun, Madeline. Nasa alanganin na rin ang buhay niyong mag-ina. Kapag gumanti kasi ang mga aswang, lahat yan damay. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagkaroon pa rin ng pag-alala ang dalaga sa ama. Kinakabahan siya para kay Mang Erning. Si Papa, ayaw niya kaming paniwalaan. Pasensya ka na, Madeline. Pero para sa akin, si Mang Erning, yung tipo ng tao na dapat mamatay na. Pera na ang sinasamban niya. Pero kasi, tatay ko pa rin siya, Gabriel. Ang tatay, hindi nananakit ng asawa at anak. Tandaan mo yan. Naiinis ako dyan kay Mang Erning. Kung may karapatan lang ako, sinapak ko na yan eh. Hindi mo naman kailangang mainis. Problema namin ito. Hindi ko kasi kayang isipin na may nananakit sa'yo. Nanahimik ang dalaga. Kita niya sa mukha ng lalaking seryoso ito sa kanya. Sige na, magpahinga na kayo. Kapag may kailangan kayo, nasa kabilang kwarto lang ako. Kapag may naramdaman kang kakaiba, sabihin mo kaagad sa akin. Tandaan mo, nasa puro 4 tayo. Dito napatay ang aswang nung nakaraan. Tumango na lamang si Madeline. Pumasok na rin siya sa loob ng kanilang silid. Mahimbing nang natutulog ang ginang na si Aling Susan. Paghiga ni Madeline, ay agad na rin siyang nakatulog. Kinabukasan ng umaga, nagpresenta si Madeline at Gabriel na lumabas ng kanilang bahay. Bibili sila ng almusal para sa umagang yun. Habang papunta sa bilihan ng tinapay, nadaanan nila ang tumpukan ng mga tao sa tapat ng isang bakuran. Naririnig din nilang dalawa ang boses ng isang ali na sumisigaw at umiiyak. Anong meron? Hinawi ni Gabriel ang mga tao. Saka sila nakasilip. Napatakip na lamang ng bibig si Madeline nang madatnan kung sino ang naroon. Isang lalaking nakandusay sa bakuran. Nagkalat ang dugo sa lapag. Wakwak ang tiyan ng lalaki. Higit sa lahat, wala na itong ulo. Oh, kawawa naman. Nakausap ko ba yan kagabi? Binigyan pa nga ako ng balato. Eh, di ba siya yung isa sa mga nakakuha ng alahas ng aswang? Ay, baka ginantihan na siya ng aswang. Hala, oo. Delikado na pala yung ibang tao dito. Sa mga narinig ni Madeline, ang kanyang ama agad ang pumasok sa kanyang isip. Namawi siya ng malamig dahil sa kaba. Madeline, hindi na ito maganda. Si Papa, kailangang malaman ito ni Papa. Walang ano-ano'y tumakbo si Madeline patungo sa inuupahan nilang bahay. Sumunod din naman sa kanya si Gabriel. Bago sila nakarating doon, nakasalubong na nila si Joaquin. Parang nababahala ang mukha nito. Madeline, saan ka pupunta? Sa bahay, kailangan kong makausap si Papa. Wag na. Kasi galing ako doon. Tulog siya. Ha? Anong ginawa mo ron? Sabi kasi, inahanap kita eh. Wala ka pala eh. Hindi. Mahalaga itong sasabihin ko. Kaligtasan niyang nakataya rito. Ako na lang magsasabi. Ano ba yun? Ano ba? Bakit mo ba ako pinipigilan? Joaquin, ano bang problema mo ha? Huwag kang makisali dito. Tara na, Gabriel.
Ako na nga magsasabi. Ano ba sasabihin mo? Ang kulit mo ah! Hindi na nakapagpigil si Gabriel. Nasuntok niya na si Joaquin. Tumaob naman ang lalaking yun, kaya agad silang umalis. Kulit ng hinayupak na yun ah! Pagdating sa bahay ni Madeline, naabutan niya si Aling Iring at si Mang Erning na naghahalikan. Hindi pa titigil ang mga yun kung hindi nagsalita si Madeline. Ito na ba ang sinasabi mong bagong pamilya pa? Natarantang naghiwalay ang dalawang matanda. Ano naman? Ano naman? Naririnig mo ba ang sarili mo? Kaibigan ni Mama si Aling Iring. Mas marunong sa buhay itong si Ering, kaya... May pera ka lang kaya ka nilalapitin yan. Gusto mo naman yatang masaktan, ano? Humarang si Gabriel sa pagkasabing iyon ni Mang Erneng. Mapipilitan po akong saktan kayo kapag sinaktan niyo ulit si Madeline. At sino ka naman, ha? Boyfriend ka ba ng walang kwentang batang yan? Napakahayop nyo. Habang si Mama nag-aalala sa'yo, heto kayo, nagtataksil. Sana lang talaga dito na mapadpad ang aswang mamayang gabi para ikaw nang sumunod na biktima ngayong umaga. At ikaw, Aling Iring, madamay ka rin sana. Tila nabahala si Mang Erning at Aling Iring sa kanilang narinig. Paglabas nila ng bahay, nakita pa nila si Joaquin na nasa labas. Hindi makatingin sa mata ng dalaga, pero hindi rin iyon pinansin ni Madeline. Mga hayop sila. Mga hayop. Bagsak ang balikat na bumalik ang dalawa. Naabutan nilang nagwawali si Aling Susan sa bakuran. Hindi na nagdalawang isip pa si Madeline. Sinabi niya na sa ina ang kanyang nalaman. Magmula ngayon, wala na tayong pakialam sa kanila. Tayo na lang, anak. Tayo na lang. Yun na lamang ang sinabi ni Aling Susan. Hindi ito umiyak, ngunit baka sa mukha nito ang sakit. Napigil lamang ilabas dahil nahihiya sa dalaga. Kinagabihan, kinakabahan si Madeline dahil alas 7 na. Hindi pa rin nakababalik si Gabriel. May kinuha kasi ang binata sa isa pa nilang bahay sa gitna ng puro 4. Ano na kayang nangyari kay Gabriel? Nag-aalala na ako. Magdasal na lamang tayo sa Panginoon na makabalik siya ng ligtas, anak. Maya-maya lamang ay natanong nila ang pagparada ng itim na sasakyan sa tapat. Nagmamadaling bumaba roon si Gabriel kasama ang driver nilang si Mang Isko. Meron silang mga bitbit na sako. Nag-alala ako. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Pasensya na kung natagalan. Kinumbisi ko pa kasi si Tito na ipahiram sa akin ang mga gamit na ito. Sumilip ang dalaga sa dalawang sako. Nanlaki ang mga mata nito nang mapagtanto kung ano ang laman noon. Mga baril? Gabriel, gumagamit ka niyan? Ay, Diyos ko, iho. Bakit may mga ganyan ka? Makinig ho kayo. Nakatanggap ng tip ang mga kamag-anak ko. Ngayong gabi na raw po gaganti ang mga aswang. Yung napatay pala nila Mang Erning, anak ng mayamang aswang. Kaya siguradong magiging madugo ang gabing ito. Ipinasok nila sa loob ang mga baril. Isa-isang sinalansan ni Gabriel at Isko ang baril sa lamesa. Aling Susan, sasama namin kayo rito ngayong gabi. Baka kasi may mapuntang aswang dito. Bukas po ng umaga, aalis na tayo. Dadalhin namin kayo sa Maynila. Doon na po kayo titira, sabi ni Mama at Papa. Iho, sobra-sobra na ang tulong na ginagawa mo para sa amin. Bakit mo ba ginagawa ito? Huminga muna ng malalim si Gabriel at gumiti kay Aling Susan. Ayaw ko po kasi mapahamak kayo, at lalo na si Madeline. Ikaw ba ay may gusto sa anak ko? Kung alam mo lang, Iha, ikaw ang bukang bibig. Mang Isko! Natawa na lamang ng pilit ang dalaga, pero sa loob-loob nito, nahihiya na siya.
Maya-maya pa'y inihanda na rin nila ang dapat nilang gawin sakaling dumating man ang mga aswang. Habang nasa loob sila ng bahay na yun, may mga naririnig silang sigawan sa kanilang kalye. Yun ang hudyat na may nangyayari na ngang hindi maganda. Iniisa-isa ang mga taong kumuha sa alahas ng aswang. Sir Gabriel, naipwesto ko ng sasakyan sa likuran. Handang-handa na yon. Sakaling kailanganin na nating tumakas. Maraming salamat, Mang Isko. Aling Susan, Madeline, kunin niyo ho ito. Binigay ni Gabriel ang itak at halatang bago pa dahil sa kintab. Hindi ko alam kung kaya ko bang itaga ito, iho. Basta ho, isipin niyo lang po na aswang ang mga makakaharap natin. Madeline, ayos ka lang ba? Kaya mo ba? Kakayanin ko. Pumesto na si Mang Isko at Gabriel sa bintana. Binabantayan nila ang paligid kung may mapapadaang aswang. Nakapatay na rin kasi ang ilang ilaw ng mga sandaling yun. Flashlight lang ang ginagamit ni Gabriel sa tuwing titingin siya ng oras. Sir Gabriel, dito sa gawi ko, may nakikita kong tao na nakatayo. Nakatingin yata dito. Tumungo si Gabriel sa pwesto ng matanda. Napasilip siya doon. Nakita niyang gumagapang ng dahan-dahan ang lalaking nasa labas. Palapit iyon sa kanila, kaya inihanda nila ang kanilang mga sarili. Madeline, humanda kayo. May isa na sa labas. Tumango na lamang ang dalaga. Kung maliwanag lamang ang bahay na yun, makikita ng labis ang kanilang pamumutla. Mga ilang sandali lang ay nakarinig na sila ng magkasunod na katok. Sumilip si Gabriel sa maliit na butas ng pinto. Bukod sa lalaking nakita nilang gumagapang, may dalawa pa sa tapat ng pinto. Nakiramdam lamang sila. Pilit na binubuksan ang pinto na nasa labas dahil gumagalaw ang doorknob. Mas lalong kinabahan si Madeline nang marinig nilang may nagsalita sa labas. Magandang gabi ho. Alam mo naming may tao dyan sa loob. Naaamoy po namin kayo. Oho, amoy na amoy ho. Lalo na yung dalawang babae na asawa at anak ni Mang Erning. Tandang-tanda ko ang amoy ninyo. Buksan niyo ang pinto. May gusto na akong sabihin. Nagkausap na ho tayo kahapon. Nanatili silang tahimik noong mga sandaling yun. Kahit paghinga ay hindi nila gaanong nilalakasan. Wag lang silang makalika ng ingay. Kung hindi niyo bubuksan ang pinto, mapipilitan kaming pumasok sa parang alam namin. Magbibilang ho ako ha. 1. Napapalunok ng laway si Madeline habang si Gabriel at Mang Isko naman ay nakatutok lang ang baril sa pinto. 2. 3. Lumakas ang kalabog sa labas ng pintuan. Hindi nagdalawang isip si Gabriel at Mang Isko. Gamit ang mataas na kalibre ng baril, niratrat nila ang pinto. Naramdaman nilang parang tinamaan at nagpulasan ang mga aswang na nasa labas. Sir Gabriel, sa kabilang banda, meron din. Sige, doon ka. Ako rito. Gabriel, pakiusap. Mag-ingat kayo. Kayo rin. Sa madilim na sala ay magkayakap lang si Aling Susan at Madeline. Sa mga sumunod na minuto ng eksenang yun, mas lalong dumami pa ang lumalapit na aswang sa kanila. Nabigla si Gabriel na ganun pala karami ang mga aswang na nasa 4. Bukod pa roon, ang mga aswang na nasa ibang bahay. Dahil sa magkasunod na putok na pinakawalan nila, nakapukaw sila ng atensyon ng maraming aswang. Madeline, maganda na kayo. Dumadami na sila ng dumadami. Aalis tayo ngayon. Hindi magandang mapalibutan tayo. Lintik na mga aswang ito. Ayaw maubos.
Dahil sa pagdagsa ng mga aswang sa bahay nila Gabriel, napilitan na lamang silang lisanin iyon. Dumaan sila sa inihandang daan ni Mang Isko. Pagdating nila sa likod bahay, mabilis silang tumakbo sa damuhan. Kailangan nilang malagpasan iyon dahil sa bandang dulo ang naghihintay nilang sasakyan. Ay Diyos ko! Ang bagal niyo! Bubuhatin ko na ho kayo! Ay, sigurado ka ba dyan? Walang nagawa ang ginang ng buhatin siya ni Mang Isko. Kahit kasi may edad na rin, malakas pa naman si Mang Isko dahil alaga nito ang katawan. Madeline, takbo lang! Huwag nang lumingon! Paglingon nila sa kanilang likuran, natanaw nilang nasa bubong na ng bahay ang mga aswang. Alam nilang susunod ang mga iyon sa kanila, kaya naman mas binilisan pa nila ang kanilang takbo. Ayun na! Ayun na ang sasakyan natin! Mauna na muna kayo! Babarilin ko na ang mga ito para mapabagal ko sila! Gabriel naman, baka mapano ka pa niyan? Sige na Madeline, sumunod ka na sa kanila. Dalawa tayong mapapahamak kapag kumulit ka pa. Kasi naman nakakainis ka. Ngumiti si Gabriel sa kanya. Ayos lang ako. Susunod din ako agad kapag nakita kong nakasakay na kayo. Dali na! Labag man sa kalooban ni Madeline, iniwan na lamang niya ang binata. Bawat hakbang ay parang nagdadalawang isip pa siya, pero naiisip din niya, ayaw niyang sayangin ang sakripisyo ng binata. Kaya naman, binuhos niya ang kanyang lakas para lang makarating sa sasakyan. Anong ginagawa ng batang yon? Bakit nagpaiwan pa? Huwag ko kayong mag-alala. Susunodin yan. Pinagana ni Mang Isko ang makina. Nang mapansin iyon ni Gabriel, mabilis itong tumakbo patungo ng van. Huwag mo nang uulitin yan. Depende pa yun sa sitwasyon. Kaya di ko yun mapapangako. Mang Isko, ingat sa maneho. Naiwan nila ang mga aswang. Nakahinga sila ng maluwag nang makitang wala nang humahabol sa kanila. Aling Susan, Madeline, ayos lang ba kayo? Wala bang nasaktan sa inyo? Ayos lang naman kami. Ikaw ayos ka lang ba? Huwag niyo po akong alalahanin. Ayos lang po ako. Sir Gabriel, mukhang mahihirapan ho tayong makalabas ng Purok 4. Tumigil ang sasakyan sa gitna ng kalsada. May mga puno kasi nakaharang na nakatumba sa daan. Pambihira! Napakamalas naman natin! Sino namang gumawa niyan? Mga aswang, alam nilang sa Purok 4 ang pinakamalapit na labasan para makapunta sa bayan. Kaya isasara talaga nila ito. Ay, salbahe talagang mga aswang na yan. Ano nang gagawin natin? Wala tayong pagpipilian. Babalim tayo. Sa Purok 1 tayo dadaan papuntang bayan. Magiging mas mahirap ang pagdadaanan natin. Kalat na ang mga aswang sa bawat purok. Umandar naman ang kaba sa sistema ni Madeline. Buong akala niya'y nakaligtas na sila sa mga aswang. Pero hindi pa rin pala tapos ang lahat. Kasalanan nito nila Erning. Kung hindi sana nila pinatay ang aswang na yon, wala sanang nanggugulo ngayon. Kung ibabalik ba ang alahas titigil kaya sila? Aling Susan, hindi na po sila titigil. Sa oras kasi na ninakaw na sa kanila ang alahas, wala nang halaga sa kanila yon. Ang iniisip na lang ay papaano makakaganti sa nangyari sa kasama nila. Kaya dapat mas maging matatag pa tayo ngayon. Mang Isko, handa ka na ba? Sir Gabriel, may alam akong daan na hindi gaanong nadadaanan ng mga tao. Malaki ang tsansa na walang aswang doon. Mula rito sa Purok 4, tatagos tayo sa 1. Sige ho, duman tayo dyan. Ikaw na ang bahala. Kinabig ni Mang Isko ang manibela pabalik. Bumuntong hininga lamang si Madeline. Gusto niyang ihanda ang kanyang sarili sa maaaring mangyari. Habang tinatahak nila ang daan, hindi maiwasan ni Madeline na hindi mangamba. Nabahala siya para kay Gabriel at Mang Isko. Makalipas lang ang ilang sandali, nalagpasan nila ang Purok 2.
wala naman silang nakasalubong na kahit isang aswang. Yung daan kasi na yun ay lumang daan na, hindi na dinadaanan pa dahil malapit ng ituring na main road. Sir Gabriel, patungo na tayo sa Purok 1. Humanda na po tayo. Baka mas marami ng aswang dito. Malayo pa lang ay tanaw na nila ang Purok 1. Tahimik at wala silang nakitang nagkakagulo. Akala nila sa Purok 4 lang may mga aswang. Binagala ni Mang Isko ang pagpapaandar dahil masikip ang daan. May mga nakaparada kasing sasakyan sa gilid. Maya-maya lang, nakita ni Madeline sa labas na may mga taong nakatayo sa bubong ng bahay. Gabriel, ang daming aswang! Diyos ko! Sir, mukhang hindi lang ang mga nagnakaw ng alahas ang punterya nila. Parang kahit sino na lang ang gusto nila eh. Nagpalit ng magasin si Gabriel sa kanyang baril. Huwag kang haharurot. Kapag naramdaman nilang iiwas tayo, baka bigla silang sumunod. Tingnan mo, wala silang pakialam sa atin. Kabadong malala si Madeline at si Aling Susan noong mga sandaling yun. Mas lalo pa silang bumagal nang dumaan sila sa parteng malubak. Malapit iyon sa bahay nila Madeline. Hindi na sana sila susundan ng mga aswang. Ang kaso nga lang, biglang lumitaw si Mang Erning. Tumakbo itong dala ang isang bayong. Hinahabol siya ng 2 aswang na gumagapang. Maging ang mga nasa bubungan ay tumalaw na rin pababa para habulin siya. Si Erning yun na! Sir, papapasukin ba natin? Nagdalawang isip si Gabriel noong mga sandaling yun. Kaya tumingin siya kay Madeline para humingi ng permiso. Tumango naman ang babae na halatang napilitan na lang. O sige, papasukin mo na lang. Agad na binuksan ni Mang Isko ang pinto ng front seat. Sumakay naman agad si Mang Erning. Pero sa kasamaang palad, nabitiwan nito ang bayong. Sandali! Pera ko! Pera ang laman ng bayong na yon! Napatigil sa pagmamaktol ang matanda nang makita sila Madeline at Aling Susan na nasa likuran. Susan! Madeline! Si Madeline ang nagsabing pasakayin ka. Kaya umayos ka. Pasalamat ka, mabait ang anak mo. Kung hindi, baka nilapa ka na ng mga humahabol na yon. Salamat. Yun na lamang ang nasabi ng matandang si Erning. Hindi naman siya pinansin ng kanyang asawa at anak. Pinaharurot ni Mang Isko ang sasakyan. Nang makalagpas na sila sa masikip at malubak na daan, medyo nakalayo na sila ng bahagya. Nang magsabing iihi si Mang Erning. Pwede ba akong samahan sa labas? Natatakot ako baka may aswang. Tumingin muna si Mang Isko kay Gabriel bago pumayag. Tumango naman ang binata. Sige, basta saglit lang ha. Nasa Purok 1 pa rin tayo, kaya hindi pa rin ligtas dito. Bumaba ang dalawa. Sinamahan ni Mang Isko si Mang Erning sa gilid. Pero nagulat na lamang sila nang biglang agawin ni Mang Erning ang baril na nakasukbit sa tagiliran ni Mang Isko. Lumabas silang para sana awatin si Mang Erning, pero masyadong matigas ang ulo nito. Ikaw binata! Bitiwan mo yung baril mo! Babarilin ko to! Sumunod na lamang si Gabriel sa utos ni Mang Erning. Sa takot na putukan si Mang Isko. Ano ka ba, Erning? Iniligtas ka na nga nila. Yan pang isusukli mo. Ano bang gusto mo? Kailangan kong balikan ang pera ko doon. Doon nakasalalay ang magandang buhay namin ni Ereng. Ikaw, driver! Samahan mo ko. Ipagmaneho mo ko pabalik. Kukunin ko doon ang pera ko. Kung hindi, sasabog yung bungo mo! Sir Gabriel, pagbibigyan ko ba ang isang ito? Sige, mas mahalaga pa sa akin ang buhay mo eh. Kahit kailan talaga pa, napakawalang hiya mo. Wala kang utang na loob sa mga taong tumulong sa'yo.
Hanggang sa bingit ng kamatayan, ganyan pa rin ang utak mo. Wala akong pakialam sa inyo. Kahit palapain kayo nito, bahala na kayo. Maraming taon ako naghirap dahil sa inyo. Kaya tama lang na mawala kayo sa buhay ko. Nagsarado ang kamao ni Madeline, ngunit wala naman siyang nagawa. Kilos na! Bilis! Pasasabugin ko yung utak mo! Sige na, ako nang bahala sa kanila. Persang itinulak ni Mang Erning si Mang Isko papasok ng van. Papasok na rin sana si Mang Erning nang biglang may humila naman sa kanya palayo. Pagharap ni Mang Erning, nakita niya ang isang aswang na tila gutom na gutom. Kinagat kaagad siya sa paa. Sinubukan niyang barilin ang aswang, pero may lumitaw na isa pang aswang at inagaw sa kanya ang baril. Sir, pasok na! Dali-daling pumasok ang tatlo ng van, habang si Mang Isko pinipilit na lumaban sa mga aswang. Hoy! Huwag niyo kong iwan! Mag-iusap! Nagmamakaawa ang matanda habang nilalapas siya ng dalawang aswang. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang nararamdamang awa si Madeline at Aling Susan. Pinaharurot ni Mang Isko ang sasakyan at tuluyan na nilang iniwan ang matandang si Erning. Naiyak na lamang si Madeline at Aling Susan. Umiyak sila, hindi dahil nakokonsensya silang iniwan si Mang Erning. Umiiyak sila dahil hanggang sa huling sandali, wala man lang silang halaga para kay Mang Erning. Puot at galit lang ang nararamdaman ni Madeline para sa kanyang ama. Kaya para sa kanya, tama lang ang nangyari doon. Palabas na po tayo ng Purok 1. Malapit na tayo sa bayan, Sir Gabriel. Pagdating natin sa bayan, humanap agad tayo ng matutuluyan. At bukas ng umaga, pupunta na tayo ng Maynila. Gabriel, paano ang pamilya mo sa 4? Sila tita at tito at ang iba pang kamag-anak ninyo. Ayos lang sila. Nakita na nilang mangyayari ito nang mapatay pa lang ang aswang. Kaya naman nasa basement silang lahat ngayon. Aalis din sila doon. Maraming pangit na alaala ang nangyari sa bayan namin na yon. Kaya baka sa Maynila na rin kaming lahat. Pasensya na talaga sa abala na naidulot namin. Sadyang wala lang kaming mahinga ng tulong. Mabuti nga't ang buti mong bata. Maayos ang pagpapalaki sa iyo ng mga magulang mo. Di bali iho, kapag nakaipon ako, ililibre kita sa Maynila ha? Huwag kang tatanggi dahil sasama ang loob ko. Natawa si Aling Susan na parabang wala lang nangyari. Ginatungan na lamang din nila ng tawa ang sinabi ng matanda. Nang makarating na sila sa bayan, agad silang nakahanap ng matutuluyang paupahan. Maliit lang na bahay ang nakuha nila, pero sumakto naman para sa kanilang apat. Habang nagpapaantok, magkausap sina Madeline at Gabriel sa balkonahe. Hindi ko inaakalang aabot sa ganitong lahat. Sobra palang gumanti ang mga aswang. Kahit mga pulis yata walang magawa. Hindi makikialam ang mga pulis. Alam nila kung gaano kadelikado ang mga aswang. Pero sana, dumating ang araw na maubos na ang mga aswang na yan. Dahil habang nandito pa sila sa mundo, mananatili silang banta sa buhay ng mga tao. Mawawala rin sila. Tiwala lang. Gumagawa na rin naman ng paraan ang angkan namin. Ipaghihiganti namin si Lola. Mauubos siyang mga yan. Gumisi pa si Gabriel. Tinapik naman siya ni Madeline sa balikat. Matapos mag-usap ay nagpahinga na rin sila. Maaga silang nagising kinabukasan. At sa puntong yun, tuluyan na nga nilang nilisan ang kanilang purok. Lumuwa sila ng Maynila. Hindi na sila bumalik pa sa kanilang lugar. Namuhay ng simple ang mag-inang Madeline at Susan. Hindi man marami ang pera nila gaya ni Mang Erning. Nakontento na rin silang tahimik at payapang buhay. Ang mahalaga lang kay Madeline, 'Madeline, 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 'Madeline,
Wala na silang balita sa dati nilang tinitirhan. Ang huling pagkakaalam nila, 1 linggo matapos silang lumuwas ng Maynila, hindi na muling nagparamdam ang mga aswang. At dahil yun sa mga sundalong tumambay na sa mga purok, kung nasaan man ang aswang na yun, hindi na nila yun alam. Mananatili na lang ang pangit na alaala na yun na iniwan nila sa nakaraan. Wakas.